Ano ang Boracay Bridge at ang epekto nito sa mga isla? Ngayon ay tatalakayin ko ang tungkol sa Boracay Bridge Project, isa sa mga pinakamalalaking proyektong pang-imprastruktura na nakatakdang isagawa sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, nais ko sanang hingin ang inyong suporta sa pag-like at pag-follow ng page na ito. Maraming salamat po! Ang Boracay Bridge ay isang modernong 4-lane cable-stayed bridge na magdurugtong sa Boracay Island at Katiklan sa bayan ng Malay, Aklan. Ang cable-stayed bridge ay isang uri ng tulay na sinusuportahan ng matitibay na bakal na kable na nakakabit sa matataas na tore o pylons. Dahil sa ganitong disenyo, mas kaunti ang kailangang poste sa dagat, kaya mas ligtas ang pagdaan ng mga bangka at mas mababa ang magiging epekto nito sa daloy ng tubig. Nagsimula ang ideya ng Boracay Bridge noong 2018 nang magsumite ang San Miguel Holdings Corporation ng isang unsolicited proposal sa Department of Public Works and Highways. Ang pangunahing layunin nito ay gawing mas mabilis, mas ligtas at mas episyente ang transportasyon sa pagitan ng Boracay at mainland Panay. Sumailalim ang proyekto sa masusing pag-aaral, feasibility studies, environmental assessment, at iba't ibang proseso ng pamahalaan bago ito aprubahan sa ilalim ng public-private partnership. Matapos ang ilang taong pagsusuri at negosasyon, opisyal na iginawad ang proyekto sa San Miguel Holdings Corporation noong 2026. Ang proyekto ay may tinatayang 7.78 billion pesong halaga at popondohan sa pamamagitan ng PPP arrangement. Ang kabuang haba nito ay humigit kumulang 2.54 km, kabilang ang 1.14 km cable-stayed bridge at mga access road. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na petsa kung kailan matatapos ang proyekto dahil kinakailangan pang kumpletuhin ang environmental studies, engineering design, pagkuha ng mga permit, at iba pang legal at teknikal na proseso bago tuluyang simulan ang konstruksyon. Marami ang naniniwala na may malaking positibong epekto ang Boracay Bridge sa Boracay at sa buong Panay. Una, magiging mas mabilis ang paglalakbay ng mga residente, manggagawa at turista dahil hindi na sila lubos na aasa sa bangka bilang pangunahing transportasyon. Mas mapapadali rin ang paghahatid ng pagkain, gamot, construction materials, at iba pang pangunahing pangangailangan ng isla. Mas mapapadali rin ang paglalagay ng mga linya ng kuryente, tubig, internet, at iba pang serbisyo. Bukod dito, inaasahang mas lalago ang turismo, negosyo, at ekonomiya ng Aklan at Panay. Sa kabilang banda, may mga sektor ding hindi sang-ayon sa proyekto. Ayon sa ilang environmental groups, maaaring maapektuhan ang coral reefs, yamang dagat, at natural na daloy ng tubig sa paligid ng Boracay. May pangamba rin na dumami ang trapiko, polusyon, at sobrang dami ng turista na maaaring magdulot ng pagkasira sa likas na kagandahan ng isla. Maaari ring maapektuhan ang kabuhayan ng ilang bangkero at mga negosyong umaasa sa kasalukuyang sistema ng transportasyon. Sa kabuuan, ang Boracay Bridge Project ay isang proyektong may malaking potensyal na magdala ng pag-unlad sa transportasyon, turismo, at ekonomiya ng Aklan at Panay. Ngunit kasabay ng mga benepisyong ito ay ang malaking responsibilidad na pangalagaan ang kalikasan ng Boracay. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ng proyektong ito ay hindi lamang kung maitatayo ang tulay, kundi kung paano ito maisasagawa ng responsable, ligtas, at may paggalang sa kapaligiran. Ikaw, sang-ayon ka ba sa pagtatayo ng tulay sa isla ng Boracay? Pakikomento naman sa ibaba ang iyong opinyon. Maraming salamat po at magkita-kita ulit tayo sa susunod pang mga video.